Yun, welcome sa part 2 ng ating weekend charting. Kung hindi po kayo member ng ating Facebook group, just click the description, lalabas ang link, and then join para makapasok kayo sa ating group at makapag-vote sa ating poll. Anyway, meron tayong remaining 5 days bago mag-end ang early bird price para sa ating advanced TA course. Kung hindi niyo pa alam yung ating advanced TA course, ito ang description or message us sa Facebook or kahit dito sa comment. Yan, pwede kayo dyan. Click nyo lang yan at ito ang ating advanced technical trading course. Pwede sa crypto, pwede sa forex, pwede sa equities at kahit saan. Since universal naman yan. Okay, so last 5 days, pero dahil 22 hours na yan, so last 4 days na lang sa ating early bird price. So yan, magpa-reserve na rin kayo dahil paubos na yung ating slot. Okay? Yun. At mag-start na tayo. So ito yung ating mga chart ngayon. So number 1 is Monde. Yun, Monde. Well, kaka-chart lang natin nito nung live charting, At eto na. Maliban sa live charting, ina-chart natin ito dati. At sabi nga natin is from the support, it can move sa kanyang resistance pero hindi umabot, Okay na rin kasi kung hindi naman siya umabot, di 15% upside ka pa rin, So, yun. Iusad lang natin kasi magre-range pa rin yan dyan. Ang maganda lang ngayon is bumalik siya na sa support at kung hindi ka nakasakay at type mo talaga si Monde, may chance ka nang makasakay ngayon. Chart-wise, nasa support at legit naman yung correction, Ganda rin ang volume. Ito, ang ganda itong volume na to. So, yun. Pwede na tingin ko, Foreign selling, nagbabagsak. Tingnan natin to. Ito talaga yung tingin kong reason, Kasi ang Q1 niya is negative 21. Okay? Negative 21. Yan talaga tingin ko dyan. Kasi kahit sabihin natin net income niya is 3B last year, tapos ngayon is 21 or 27 or 2.7. Ang annual niya is 400 naman, 400M. So, kasi low base. Pero, kahit sabihin mataas itong, yung 2.74B, okay, compared sa last quarter, ang consensus kasi ang pinaprice din, not the previous earnings. So, naglagay sila ng mataas na forecast that this year is mag-increase siya ng earnings na 26% year on year. Pero ang unang year niya is negative 21 agad. So, yun ang nag-disappoint. Pero mukha lang siyang disappointing. Pero pag chinek mo, tama naman. 2.74 B is actually high compared sa annual 2024 na 4.49. So, fundamentally, nakakatakot yung negative 21. Pero, goods siya kasi mataas yung kanyang net. So, pwede mo talaga siyang bilhin pag nag-stop na yung selling. So, mukhang stop na yung selling dahil, maliit na yung candle dito. Okay? So, mukhang may chance na yan. Anyway, may upside kang 56%, target is 11. So yun, pwedeng bumalik pa dun sa taas. Okay, ano pa? Negative ang EPS ngayon. Check nga natin. PE, negative pa rin hanggang ngayon, Price to book. Sira kasi ang valuation na yun, PE negative 352. Ngayon, ang PE niya, wala dito, Wala. So, medyo sira pa yung kanyang valuation. Pero baka recover or mag-normalize this year. So, tingnan natin. Regular na rin yung payment. 12. Kaso, December ang kasunod. So, matagal pa. Range trade. Magkanong upside or how much? Malaki rin, 14. Pwede.
Monde. Kung type nyo Monde, Next is Ali. Yun, Ali nag-recover na uli ngayong linggo. Yun. So, putsin muna natin yan. Hindi siya nag-hold dito sa support nito, pero nag-hold naman dito sa support sa ilalim. So, mukhang gagawa siya ng range. Ayan. At nag-bounce na from the support. Ayan. Mukhang aakit yan papunta dun. Ayan. Ganun. O, sakto lang kasi resistance to 26. So, yan ang next target. 26 for Ali. Ayan o. Nagkakalabasan na ng volume dito. Sakto lang yung correction. Okay lang. Kung may ipit, hold. Pero dito sa level na to, yan yung buy zone. Earnings, Q1 is positive 12. Yun, in line. Above ng konti. 12 ang target, siya is 12.81. So that's why may bounce. So yan ang power talaga ng earnings, no? After ng earnings, yun, nag-recover na. So, kung ngayon ka bibili, malaki pa rin, 9%. Okay, pwede. So, pili na lang kayo, no, kung Ali or SMPH. SMPH, ito chart natin kanina, pero ito, I think, medyo nasa, nag-retrace, pero nasa taas na ulit. Dapat dito nyo inabangan sa 24. Ngayon, 24.75 na yun. Pero kung mag-retrace ngayong linggo, bakit hindi? Okay? So, baka higher high na. Pero nauna si Ali. Okay? Naunang move. Yan, may uptrend na. At mabasag yan. So, si Ali, papansin ninyo. Lower, higher low na to. Tapos, doon ang punta niya. Okay? So, yun lang. Ali. Goods lahat. Accumulate. Tatlong buy. 67% upside. So, mas okay to. RCR. Yun. May dividends. Ex-date sa Monday. Oh, yun. Babagsak pala to sa Monday. Ilang yield? 1.6. Oh, baka hindi masyadong bumagsak. Malakas na yung bagsak na 2%. Pag bumagsak ng 2%, pwede kang bumili, no? Pero I don't think babagsak yan. Previous na mga ex-date, di naman siya bumabagsak. Ayun, no? Ito, bumagsak konti, bumalik din lang. Ito, yun. So, hindi reason yung ex-date niya, no? So, konti lang. So, malamang-lamang yan. 650. Kasi yung formation niya is... Ang ganda ng formation niya. Isang test pa yan. Pag nag-dip, isang test. Tapos, boom na yan. Boom na boom. Again, ang target for our CR is dito. 730. Pag nag-cut, 770. Okay? So, yun lang. Check natin. Walang masyadong volume to. Pero pag nag-breakout, volume to. Our CR, yun. Buy, tatlo, 6% yield. Target is 7. Saka 637. Lampas na. 7 na ang next target. Yun. Pinakauna. All goods. Earnings. 46%. So, yun ang earnings, no? 37. So, okay na okay. RCR. Buy sa X-Day bukas kung babagsak ng malalim. Next. URC. Oh, malapit na sa resistance. Yung. So, mukhang wag niyo nang habulin dahil bangga na to, no? O mauuntog ng sa kanyang support or sa kanyang resistance.
hindi rin naman gano'n kaganda ang earnings niya 'no, -25 or 2.5. Ang target sa kanya is 5, negative pa. Kita niyo ang upside niya 0 na. May 3 buy pero nag-negative kasi yung earnings, baka hindi lang nag-update yung mga yan. 5% yield, kakabayad lang. Next na bayad, September pa. So, I think ako pass na ako dito. Lahat na ng red flag ko. Resistance, overstretch RSI, no upside. And then, puro red ang earnings. Ayan o, kahit saan. So, ako is pass, no? So, kayo kung trip nyo. Okay lang. Pero kung sakaling trip ko to, dyan, retrace yan dyan. Dapat mag-hold yan. Hindi yan nag-hold. Hindi kasi maganda yung ano. Yan. Pag hindi yan nag-hold, itong trend line na to ang kailangan next na mag-support. Okay? So, yun lang viewers. Puro red. Pas ako pagka puro red. Converge last. So, kanina nasilip na natin si Converge, no? So, alam natin sa tatlong telco, ito yung pinakamalakas. Ang primary reason is yung earnings niya, 18% Q1. Target is 18. Yes, sabi natin sa inyo, no? Mag-enroll kayo sa ating FA course, sa ating TA course para alam nyo bumasa ng stock. Hindi lang maliban sa earnings, marami pang titingnan pero isa yan sa check o kaya malakas yung stock natin. Okay, so magbe-breakout ba to si Converge? Siyempre, hindi natin alam sa ngayon pero chart-wise, ang sinasabi niya is pwede siya mag-breakout. Okay? Sa FA naman, yes, pwede rin mag-breakout. Ano? Ang tanong lang dyan is kailan. Konso na yan at konting konso pa sa taas and then akyat na. Okay, yun. Next target dito. Sakto. 2150 ang next target. Pag nag-breakout. 8%. Yun. Annual earnings 18. Ngayon is 18 na naman. 17 lang. So, may 3 buy. Isang buy on weakness. Yun nga lang. Dikit sa fair value which is 20 pesos. Okay. So, medyo fairly valued na pala. So, yun na ang inyong target price. Pwedeng mag-overstretch hanggang 21 pero medyo matatakot ka na dun. Converge. Ano pa? So far, yun lang. Pero kung ang earnings niya ng Q2 is above 18, pwede pa lumampas yan sa kanyang fair value. Okay, so goods ang Converge. Basta good ang Q2. Okay? Yan na mga limit, mga level. So, yun lang. Thanks for watching. Wala na. If you want to join our Discord server, just click the join your subscribe button para yan sa mga GC ng YouTube subscribers. No? If you want to be part of our students and be part of the TFT Discord at may access sa PTS, then be our student, no? Enroll sa FA or sa TA. Actually, may FA tayo ngayon. Or may TA pala na offered at parang 4 days na lang para sa early bird price at enrollment, limited slot. So message na para magpa-reserve ng slot at mahabol ang early bird price. Okay, so yun lang. Thanks for watching and kita-kits sa Wednesday sa ating live charting.